Palagay na natin totoo yung sinabi. Papalagay na natin totoo yung sinabi ng human rights. Na sino nakinabang niya? Ako. Marami po ang nalungkot kagahapon tungkol sa desisyon ng International Criminal Court sa request na interim release ni former President Rodrigo Roa Duterte. Isa na po siguro kayo dyan. Ako, nasabik na ho na makapiling ang ating mahal na Pangulo. Nereject po ng ICC ang request ng kampo ni Tatay Digong na pansamantalang kalayaan. Grabe, kahit man lang sana yung humanitarian reason dahil sa kanyang kaidaran. Hindi ho ito isinalang-alang ng naturang organisasyon, Kangaroo Court. Hindi po ito makatarungan. Ngunit, katapusan na bang ng lahat? Hindi na ba talaga makalaya si Tatay Digong? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. Magandang tanghali po sa ating lahat, mga kababayan ko. Mga kabisdak. May pag-asa pa tayong mga Pilipino na makapiling si former President Rodrigo Roa Duterte. Ginalaw na po ang baso ng Supreme Court. Former President Rodrigo Roa Duterte makakauwi na nga ba sa petisyong habeas corpus ng pamilyang Duterte? Pinapaliwanag na po ng Korte Suprema ang kampo ni Bongbong Marcos na dapat ipaliwanag ang illegal na pag-aresto kay former President Duterte. Yan ang pinakamaganda. Supreme Court po ang pag-asa natin dito. Marami naman pag-asa pero mamaya isa-isahin natin. Yeah. Speaking ng pag-asa, mukhang wala na rin po tayong pag-asa na magsaya sa Pasko, anak ng kagwang. Department of Trade and Industry Secretary Roque, tinawag na tanga ng isang kongresista pagkatapos po maglabas ng pahayag na pwede po 500 pesos po ang handa natin kasyang-kasya para sa Noche Buena. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At suportahan po natin ang Birada Aguila tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Birada Aguila YouTube channel. Oh, ito na. Mag-usapan na po natin. Huwag po kayong malungkot, ganoon naman talaga eh. Ako sa akin, nagiging positibo pa rin ako sa buhay ko. At meron pa rin akong nakitang liwanag para po kay Tatay Digong. Huwag na natin pag-usapan ng todo yung mga statement ng ng mga judge ng International Criminal Court. Talagang Kangaroo Court yan. Negosyo yan eh. Baka sinampal po sila ng trilyones. Papadaanan lang natin ng kaunting pasada lang ang balita. Pero huwag na natin play yung mga banat ng judge, puro failed eh. Lahat ng mga apila ng depensa, mula umpisa ng International Criminal Court proceedings kagahapon. Putang ina, puro failed na. Start pa lang, wala ka nang aasahan. Sabi ko, putang ina. Wala maasahan dito na mapagbigyan si former President Duterte. Pangatlo na pala yun eh, final na pala yun. Parang yun na yung pinaka-Supreme Court kagahapon eh. Katapos mag-apila ng kampo ni Tatay Digong. Ang resulta, binasura ni reject. Di pa naman yan talaga, di pa naman talaga yan kaso. Linawin natin yung pinag-uusapan po kagahapon sa ICC proceedings, hindi pa po yun yung kaso talaga. Yun pa po ay apila pa lang na request ng interim release. Kayong mga durugista, huwag muna kayong magsaya, anak kayo ng kamote. Lalo na si Percy Tabi, kamag-anak ni BBM, kaliwa naman kay Tabi. Muna kayong magsaya. Pero anyway, pakinggan po muna natin ang balitang ito para at least paano meron tayong guide. Narito po ang nangyayari. Ibinasura na nga ng ICC ang hiling na interim release ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, idetalye mo sa amin ang naging desisyon ng ICC. Cheryl, muli ngang hindi pinagbigyan ng International Criminal Court ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release o yung pansamantalang paglaya. Tatlong grounds yung diniscuss kanina ng court at ang unang grounds nga na sinasabi diyan na nireject nga ng ICC ay itong na sinasabi ng ICC ay sa kanilang judgment ay dapat manatili itong si Duterte sa detention dahil nasabi nga nila doon yung kanyang influence of power at yung support niya at yung parang matiyak na hindi siya mangingialam at hindi rin niya magkukos ng threat doon nga sa mga witness dito sa kanilang investigasyon na ginagawa. So, stop muna tayo doon. Yun talaga na-highlight yun eh, kagahapon na banta pa rin si former President Duterte, flight risk pa rin dahil nga marami daw mga supporters, si Tatay Digong at si Saparian nanalo sa pagka-mayor, may kapangyarihan pa rin daw. Kaya nanganganib daw yung mga witness di umano tungkol sa war on drugs si Tatay Digong. Anak kayo ng kamote. Yung mga durugista ang laya na nga. Tangina naman talaga. Yan ang patunay nga na wala nang kapangyarihan ng mga Duterte. Tingnan mo si Inday Sara, Vice Presidente, may nagawa? Wala. Si Mayor Basteo, acting mayor, may nagawa? Wala.
Yan ay reason lang, naganap lang sila ng parang butas lang, no? Na hindi pagbigyan yung depensa. At isa pa po sa mga nakita ko dyan, yung flight rest na sinasabi nila, hindi lang pala sa kalusugan ni Tatay Digong. Kasi tayo, di ba, sinasabi natin, anong flight rest dyan? Ang tanda na nga ho yan, di ba? Hirap na kung maglakad yan. Yung, natin, ribat. Hirap na maglakad, ano ba yung magagawa dyan ng isang 81 anyos? Hindi nila yan, kinukonsidera. Hindi nila yan pinansin. Ang pinansin nila, yung capacity ng mga Duterte at yung impact ng mga supporters ni Tatay Digong. Yun yung pinagbabasihan nila eh. Maraming mga supporters eh. Kita mo naman, nagrarally kaliwat kanan. So ngayon, pag nakalaya si Tatay Digong, baka ito yung instinct nila, ay pag mag-utos ng ganun si former President Duterte, ay pwedeng mangyari. Kahit hindi negatibo sa part natin yung pagrarally, ang atin ay gusto po natin na ipaglaban yung karapatan ni Tatay Digong, ay sigaw sa buong mundo na mahal natin si Tatay Digong, anak ng kagwang. Mukhang nagamit pa ho nila na rason na flight rest pa rin si former President Duterte dahil po sa dami daw ng mga supporters. So kung tinitingnan natin, hindi nakakabuti tuloy yung pagrarally dyan sa labas ng dike. Ito sarili kong perception na. Hindi ko naman kinukontra yung mga nagrarally. No, kasama nga ho tayo dyan sa panawagan na lumabas. Lalo na tayo nung birthday nga, nandun na tayo nun. Pero ang mga kagwang, ang mga bugok, yan yung isa sa mga ginamit, yun yung parang nakakatakot si Duterte kasi daming supporters. Parang ganun eh. So hindi pa nakakabuti yung nangyayari. At saka yung joke ni Vice President Inday Sara na itakas lang natin si Tatay Digong nung rally na yun eh. Kasi kinidnapan na nila. Nagamit pa ng mga hinayopak na rason. Kahit na joke lang yun, itong mga puting itlog, aning wala kayo. Sarap din yung barangay. Nagamit pa nila, ganun katindi ho, itong mga putian na ito. Ang tingin nila sa mga Pilipino ay talagang trapo lang. So talagang malaking diskriminasyon ho ito eh. Kasi tayo ho kasi, alam mo yung Pilipino, pag merong isang leader na merong magandang ligasiya na ginagawa, talagang andun yung support natin. Yung mga rally-rally na ginawa ho natin, organic yun. Pero ang tingin ho ng International Criminal Court, ayon sa aking napanood kagahapon, hindi ko na ipipiho, napanood naman ho ninyo eh, na mukhang malawak yung resources, pera ng mga Duterte dahil nakagawa ng ganong mga rally. Na ang tingin nila baka ang mga Duterte ang nagbayad dito. Yun ang isa sa mga nakita ko. Pero alam naman natin na organic tayo, mga volunteer. Pero hindi po naniniwala dyan ang mga puti, anak ng kagwang. Mukhang napasama. Yan ang isa sa mga nakita ko. Pero hindi nga tayo pwedeng pigilan. Dahil ang puso ng mga Pilipino ay hindi mo yan pwedeng diktahan. Ibugso yan ang damdamin natin. Mantakin mo yung mga OFW eh. Sariling gastos po nila yan eh. Pumunta dyan, may sa iba't ibang lugar. Ganun ho talaga, mga puti, mga International Criminal Court. Ang mga Pilipino, nagbibigay po talaga yan ng sukli sa isang leader na may ginawang mabuti. Gusto lang na po namin ipakita ng mga Pilipino na hindi totoong mamamatay tao si Tatay Digong dahil mahal po namin siya. Yan lang po yung expression namin mga Pilipino. Pero hindi po yan mga bayad. Ang anak ng kamuti, mukhang yan ang gusto nilang mangyari. Na yung mga nagrarally ay bayad. Kasi flight rest daw eh. Kinukonsidera pala nila. Sinama nila yun. Humanap lang sila ng reason. Humanap lang sila ng butas para hindi mapagbigyan yung interim release. Tuloy oh. Alawa, sinabi rin dito na mayroon ngang sinasabi ng kampo ni Duterte na mayroong bansa nga na gustong kumupkop sa kanya kapag siya ay napagbigyan ng interim release. Sheryl, kung matatandaan, ang ground rule kasi ng ICC ay kung mapapagbigyan ng interim release itong si Duterte ay dapat makaka-attend pa rin siya doon sa hearing. Pero sabi na nga ng pre-trial chamber ay hindi rin ito na-guarantee, no, kahit na ipinangako nga nitong state na ito na hindi pinangalan na willing silang tanggapin si Duterte. At sinabi rin ng chamber na bigo ang defense itong kampo ni Duterte, yung napatunayan yung humanitarian consideration sa pag-assess ng kalusugan nga ni Duterte. Sheryl, Stop muna tayo doon sa pangalawa. Yung meron kasing bansa talaga na gusto talaga kumkup kay Tatay Digong, hindi lang sinabi. Hindi lang dinisclose yung lugar na yon. Kaso nga lang hindi pa rin nila pinagbigyan. Kasi siyempre ang gusto kasi ng animal na kangaroo court na yan. Putang ina, bakit tayo nandyan? Meron naman tayo sariling justice system eh. Ay kapag may hearing, dapat hindi daw tatakas si Duterte. Hindi daw takasan yung responsibilidad. At anytime daw ay dapat pwede siyang patinin pag may hearing. Yun yung reason doon. Pero again, ang kanila pa ring dahilan ay may kapasidad na pwedeng takasan ni Tatay Digong. Na kahit wala po sa bokabularyo ni Tatay Digong ng mga Duterte na katakasan na yan, responsibilidad na yan, ipinilit ho nila. Kasi kung gusto lang takasan ng mga Duterte ang ICC, hindi ho sana lumaban na po si Tatay Digong at hindi na pumunta dyan sa ICC. Di ba? At inutusan na ni Inday Sara lahat ng supporter siya dito pa lang. Lumabas kayong lahat eh.
Eh, hindi nga ho, yun ang totoo eh. Kung gusto lang takasan ni Tatay Digong, yung ICC na hinayupak na yan, na wala tayong responsibilidad, anak ng kamuti ka, bangag ka, bungit, no? Eh, nung galing yung sa Hong Kong pa lang, hindi ho, sana, nag-apply na lang si Tatay Digong ng asylum kay President Xi Jinping, total kaibigan naman ho niya. Tangin ng ICC, di kayo makapasok doon sa China, doon lang si Tatay Digong tatanda. Dapat yun na lang sana ang ginawa ni Tatay Digong, no? Kung totoo no? Pero hindi kasi ganun si Tatay Digong eh. Talagang gusto niyang ipaglaban na ako ay inosente. Ginawa ko para sa bayan yan eh. Nag-war on drugs ako dahil sa mga inosenteng tao. Mga bata na biktima ng mga hinayupak ng mga drogista. Anak kayong mga komunista kayo. Yan ang hindi naintindihan ng ICC. At hindi talaga yan intindihin ng mga hinayupak na yan. Lalo na ngayon, si Tatay Digong lang ang nakadetain dyan sa ICC. Pag nakalaya si Tatay Digong, wala na silang pera. Kaya sinampal ito ng trilyon. At yung yung final na nga, ito yung masakit dyan eh. Kasi sabi ko nga, mag-isip-isip ako, okay na yung flight rest, sabihin na lang natin, flight rest. Tapos yung ratio na takaasan, no? Yung mga ratio natin na hindi na makatakas si Tatay Digong. Pero yung yung humanitarian reason, anak ng kagwang naman talaga, 81 anyos. Sarap nyo paghambalusin ng ng yantok. Tatanda rin kayo, mga bugok kayo. Lalo ka ng bungit ka, nagkangiwi-ngiwi ka, natatanda ka rin, anak ng tikpaklong. Ito humanitarian reason, 81 years old. Tingnan nyo po alam mo ba ang lifespan ng Pilipino? I think 65 to 69, 70. Ganun lang po ang haba ng buhay ng Pilipino. Pag lumampas ka ng 70, bonus na yan. Pag umidad ka ng 80 anyo, sobrang bonus na yan. Yan ay hindi flight rest na. 80 na yan eh. For humanitarian reason, sa edad na yan, ay dapat nasa bahay na ho yan. Yan ang yung kalbo nga ho na sumama sa pag-aresto kay Tatay Digong sinight in contempt. Hindi nga ho pinakulong ni Boy Baso Ay, Boy Baso. Oo nga, ni Chis Escudero kasi nga for humanitarian reason. Pero ito, 81 years old. Kahit saan tayo, korte mag-abot, anak ng kagwang, babalik ta rin ko yung lamisa, anak ng tipaklong. Meron talaga yung tinatawag na humanitarian reason. Kahit sino po ang tanungin mo, grade 1, section 1, tabi ng kumita ng upuan. Kahit hindi abogado, anak ng kamote. Promise. To goodness, kayong mga taga-ICC, meron po yan humanitarian reason because of age of former President Duterte, 81. Ito yung hindi ko matanggap talaga. Isipin mo, International Criminal Court. Nangangalaga yan sa karapatang pantao international. Pero, 81 years old, hindi po nila inisip na may humanitarian reason. Tatanda rin kayo, mga animal kayo. Tuloy natin konti. Sa December 3 pa, ilalabas yung assessment nito mga medical expert na pinili ng ICC para nga ma-determine kung fit to stand trial ba talaga si Duterte. Pero ngayon, itong desisyon na to, malinaw sinasabi ng korte na ibinabasura nga itong kanyang ikalawang hiling na pansamantalang mapalaya. Ngayon, dahil nga may conclusion na itong pre-trial chamber, ay nakausap na bibigyan nila ng sapat na panahon itong kampo ni na Duterte kung para mapagplanuhan nga kung ano ba yung gagawin nila dahil nga may inaabangan pa which is in December 3 yung assessment ng mga medical expert. Dahil kung matatandaan, Cheryl, sinabi rin ng kampo ni na Duterte na hindi na nga kumbaga yung kanyang memory ay nahihirapan na daw ang dating Pangulo na makaalala o magproseso ng mga bagay-bagay na nangyari. Kaya nga nag-request din ang defense at yung mga biktima na dapat medical expert mula sa ICC ang susuri kay dating Pangulong Duterte para nga mapatunayan kung kakayanin nga ba niya talagang humarap sa pagdinig. Cheryl. Camille, itong appeals chamber, pag dito sa Pilipinas, parang ito na yung pinaka-Korte Suprema. So ito ba ay final and executory na? Hindi na sila pwedeng umapil pa ulit? Cheryl, ang alam ko, magkakaroon pa rin ng pagkakataon na umapela itong kampo ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi hindi lang ito yung appeal na meron siya ngayon sa ICC, no? Isa lang ito. Meron pa siyang appeal na totally i-dismiss itong kanyang case dahil nga on the ground of questioning the jurisdiction of the ICC, yung kini-question yung pinakapag-aresto sa kanya noon sa Pilipinas. Kumbaga sinasabi niya na hindi namin kinikilala yung jurisdiction ng ICC kaya wala silang karapatan na ako ay arestuhin. So isa yun sa mga inaapila rin ng kampo ni Duterte. At yung gaya nga nung nasabi ko kanina, ay hinihintay din itong magiging assessment nga ng mga medical expert kaugnay doon sa kalusugan ng dating Pangulo. Cheryl. Pero Camille, for this particular appeal na interim release, ay pinal na? Cheryl, for the interim release, final na ito. No? Ito na yung conclusion talaga ng judgment ng pre-trial chamber. Ngayon, aabangan natin kung anong mangyayari, kung magbabago ba yung sitwasyon kapag, for example, lumabas doon sa assessment ng medical expert na hindi nga siya fit to stand trial, then magkakaroon ulit ng pagdinig ang ICC at pag-uusapan niya ng hukom kung anong mangyayari or magkakaroon ba ng pansamantalang break. Kasi if I remember correctly, nung unang pumutok itong balita about his medical condition, ang sinasabi dyan ni Atty. Cristina Conti ay possible na magkaroon muna ng parang break at titignan kung mag-i-improve yung condition ng dating Pangulo. No? Pero yun nga, Cheryl, nakadepende talaga yan doon sa magiging medical assessment. So hinihintay din natin yung
feedback mula naman sa kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman kung ano na yung magiging susunod nilang hakbang dito. Cheryl. Ito, mga bubunistang tanganista, mga kakampi ng komunista at mga durugista, makinig kayo. Hindi pa po tapos ang lahat, anak kayo ng kagwang. Oh. Huwag muna kayo magsaya, baka malungkot kayo. Pero kami, sa totoo lang, ako, malaki pa rin yung, ang tawag dyan, tiningnan na pag-asa na si former President Duterte ay makakauwi. Maraming remedyo eh. Maraming pwedeng paraan para makauwi si Tatay Digong. So, ito na nga ho ngayon. Yung desisyon po ng ICC patungkol sa interim release ni former President Duterte, final na yon. So, final and executory, wala nang apila yun. Hindi na pwedeng mag-apila ang kampo ni former President Duterte. So, ang tanging pag-asa po natin, meron pa, no? Meron pong apila rin po, meron pong banat ang depensa ni Tatay Digong, yung sinabi nila, hindi na to sa interim release, na not to fit is on trial. Ito po yung official statement ni Kaufman dyan. Okay, ang sabi dyan, ng Defense Secretary, anak ng kamote. Kala ko presidente na si Inday. Okay. Teka lang, nasan ba yun? Nicholas Kaufman. Sadlit, hindi mabasa. Sige, sabi, the ICC appeal as chamber has never affirmed the interim release of a person charged with crime against humanity. The defense awaits the results of the medical evaluation of the former president June next month and will reintroduce its request to release a man who is 80 years old. And as a result of debilitating physical and cognitive conditions, is incapable of flight or as alleged threats to witnesses. Yung yung medical expert na magsusuri kay Tatay Digong kung hindi na ba kaya mag-stand sa trial si Tatay Digong, kasi ang reason nga makakalimutin na, hindi na po naalala ni Tatay Digong kahit yung lugar, kahit nga birthday niya, hindi na rin niya naalala dahil nga meron na po siyang karamdaman. Makakalimutin na. Siyempre 80 years old na yan eh. Not to fit to stand trial na talaga yan. Wala na ho yan. Wala nang mangyayari dyan. Tsaka pag ganyan po, matik, madidismiss mo talagang kaso. Yan yung isa sa mga pag-asa pa ng defense team ni former President Duterte na pwede siyang makauwi pagkatapos po ng resulta ng December 3. Kaso ang problema naman natin dito, kung wala ko sanang mikos-mikos, talagang deserve ni Tatay Digong makakauwi. Kung wala ko sanang tapal bulkasil na trilyon sa mga bunganga ng ICC, talagang not fit to stand trial. Hindi na talaga kaya to. May manginginig-ginig naman si Tatay Digong, di ba? Magbanggit lang ng pangalan niya at saka birthday niya, manginginig-ginig na, taga saan siya. Manginginig naman si Tatay Digong. Wala na sa katandaan na talaga. Kaso ang problema, ito ay politically motivated, talagang gigipitin nila si Tatay Digong. Lalo na ang pera, ang pinag-uusapan, talagang yun ang mangyayari. Pero wag po kayo mag-alala, marami pang remedyo. Mamaya pag-usapan natin kung anong mga remedyo para makauwi si Tatay Digong. Napag-usapan muna natin yung naging resulta. At yung isa pa po na mga apila ng defense team ni Tatay Digong ay yung jurisdiction. Yung jurisdiction ng International Criminal Court sa kaso ni former President Duterte. Yun po yung medyo mahaba-haba o yan. Mahaba-haba pang usapan yan. Wala pang trial talaga yan, anak ng kamote. Kawawa nga si Tatay Digong eh. Isipin December 3. Ngayon, pag meron ng resulta, yung mga espesyalistang doktor, kunyari, pero anak ng kamote, sila rin ang pumili. So alam na natin ang resulta. Kung ano po ang magiging findings ng mga doktor na yan. Sasabihin hindi naman makakalimutan si Duterte, putang ina, 81 anyos, hindi makakalimutin. Si bungit niya 60 plus pa lang, anak ng kamote, makakalimutin na yung ngiwi na pangalan yan Si Tatay Digong pa kaya. Ngayon, tatagal pa kasi pag may resulta, merong break, ilang buwan bago maglabas ng decision dyan. Pagdating sa medical records. Pagkatapos nun, may apila na naman ang kampo ni Tatay Digong sa jurisdiction, mas mabigat na na talakayan yan, na usapin yan. Siyempre, talagang dapat si Kaufman ay manindigan dito pagdating sa jurisdiction. Hindi po pwede, basta susuko lang. Pero, Nicholas Kaufman, anak ka ng kagwang ka, ayusin mo nga pagdipinsa kay Tatay Digong. Animal ka, Pumuro tuloy ako kay Kaufman. Lahat failed. Unanimous pa yung decision. Kunimas, Hindi ko naman minamaliit si Kaufman, pero anak ng kagwang mukhang hindi magandang resulta, sir, Bakit puro failed? Wala man lang kinatigan. Ni isa, wala man kumatig ni isa sa mga apila ni Kaufman. Unanimous talaga lahat ng decision. Halata masyado kayo ICC, Halatang bayad ba kangaroo court? Ang point ko dyan sana, Sir Nicolas, alam ko naman pinili kayo ng pamilyang Duterte. At sana galingan ninyo. Bigyan pa po kayo ng napakatalinong utak para dipinsahan ng todo ang aming mahal na Pangulo.
Kasi ang nangyayari mukhang walang tumama ko eh. Sa mga depensa, anak ng kamote. No? Pero, ang pamilyang Duterte may tiwala pa rin. No? Dito kay Nicolas Kaufman. Na siyempre tayo bilang isang mga supporters lamang, wala naman po tayong karapatan na magreklamo. No? Pero ito ay ating opinion lang na isang supporter ni Tatay Digong na nakadaw pang palad natin itong si Tatay Digong, nakilala natin personal. Yun lang naman, Sir Nicolas. Pakinggan po natin ang pahayag ng pamilyang Duterte. Narito po. To bring him home. So your prayers, that's enough. That's enough support. Advocating for his release. I hope that the ICC court feeds into this their humanitarian side, sees that the person is no longer a threat or a flight risk or anything. That's all. Hanapin niyo po si Tatay Digong ha. And please, my personal message is, I'm alive and well now, and I continue to support. Actually, i-update ko siya sa health status mo. Nag-alala rin siya. Pero, na-timing ko man na bago ko nagpasok, nakita ko na okay ka naman, alive and well. Ito pa kayo video na may nagsalubong sa airport. Sabi ng Diyos, talagang hindi kami pwede maghiwalay dito sa dati. Parang sabay-sabay talaga kayo Sinakay na ako sa aeroplano, papunta Austria. Binaba pa ako ulit. Sabi, ayaw ko pa hiwalay kita Tatay Digong. Pakisabi na po, nandito tayo hanggang huli. Okay? Lahat po kami dito, naririto hanggang huli. Walang iwanan. So, hang on lang. We love him even more now that he is facing this challenge. Okay? Sige po. Media, do you have any further questions? Yes, I have a question. What's your next step po after the decision of the court? Well, even if the appeals court didn't find any grounds, we still trust our attorneys and the legal team handling the defense of my grandfather. So it's up to them. The family fully backs their strategies and they know what to do next. Okay, What ito do you pa. think, sir, this from European and United, what do you think will be the possible next? Okay, tingnan mo po ang pamilyang Duterte, no? Hindi man lang sila pinanghinaan ng loob. At naglabas pa po sila ng statement. Ito po ang statement ng pamilyang Duterte tungkol sa naging resulta ho daan sa request na interim release po ng kampo ni Tatay Diggs. The family accepts the ICC appeals chambers decision with peaceful hearts. We will continue to work with the defense team on the case and will keep supporting former President Rodrigo Duterte with our daily conversations. We thank everyone who prayed with us today. Ayan o. Marami pong nalungkot no? Marami pong pumalag, lalo na po sa social media, sari-saring reaction. Pero sabi ko nga, ganun talaga ang laban. Minsan, sa una, ay talo ka, pero darating ang time na nanalo ka rin. Meron talagang day of reckoning. Kagaya po itong si Idol Robin Padilla. Ang post niya, ang kalungkutan. Idol Robin Padilla, huwag kang malungkot. Tumayo po kayo. No? Ako sa akin, ang payo ko sa ating mga kababayan, huwag kang malungkot. Huwag tayong malungkot. Hindi yan nakakatulong talaga sa akin, para sa akin. Hindi nakakatulong yung parang ma-discourage ka na dahil na-release na-deny yung interim release request si Tatay Digong. Kumbaga, parang wala ka ng bukas, no? Ang Pilipino ay fighter, lumaban po tayo. May pag-asa pa. Meron pang December 3. Meron pang jurisdiction. Tutsa nga, 3 counts of murder lang yan eh. Hindi naman 1,000 yung mga pinapatay. Di umano. Kagaya ng paniwala ng mga nakanguwi ang panga. Nanggaya itong si Percy Tabi, anak ng kagwang. Tingnan mo. On no less than Children's Month, the forces of justice in the universe decided to dismiss Duterte's appeal for interim release. Dapat niyang pagbayaran ang buhay ng mga batang pinatay noong drug war. Hustisya ito para kina Micah, 3 years old, Danny Kame, 5 years old, Skyler, 4 years old, at sa libo-libo pang biktima ng madugong war on drugs. Narinig niyo sinasabi ni Percy Tabi? Walisin na natin, sarap sapakin eh. Laging may pinapanigan, gano'n. No? Tangin na, libo-libo daw, biktima ng war on drugs, samantala yung sinacharge lang akusasyon ninyo, 3 counts of murder, 3 lang, libo-libo, sarap nyo. Makapandaya rin naman itong mga komunista, sobra-sobra. Ganon, kailangan pa rin natin, totoo, kayo, kongresista pa kayo, mga hinayupa kayo, maka-black propaganda. Yung 3 counts of murder nga rin na yun, yung iba pa nun, mayor pa si Tatay Digong, antindi nyo, no? Ang tanga talaga ng ICC, promise. Pero mas tanga talaga, si Bubuim. Muntang na pumayag ka, yung tao, pinadala mo doon. Anyway, sige, sa inyo pa ngayon, pero may remedyo pa naman paano makauwi si Tatay Digong. Marami pa, anak ng kamote. Tapos ito, sabi naman ni Kiko Barsaga, hindi talaga papayag si President Marcos na makauwi si President Duterte. Plano talaga nila na mamatay daw si Tatay Digong doon. Ako sa akin, pareho tayo, Kiko Barsaga. Ako sa akin, sabi nga ni Tatay Digong, that's part of my destiny. Kung yan talaga ang kanyang kapalaran, tinanggap na yan ni Tatay Diggs. Nakasulat na yan sa mga palad niya. 81 years old, 81 years old. Ako, kahit anong mangyari kay Tatay Digong doon sa dahig kutsang ina, uuwi man si Tatay Digong nakagarapon, bayani pa rin po siya sa mga Pilipino.
Sabihin na lang natin na, ano tayo, kumbaga, hindi tayo magtagumpay na magpapawi kay Tatay Digong, pero hindi ko po kayo, inalisan ng pag-asa. Marami pang pag-asa. Pero sinabi ko rin sa inyo, huwag kayong malungkot. Dahil si Tatay Digong, kuta na sa buhay, 81 years old. Nagampanan na niya ang kanyang pangako sa atin. Subiit. O bakit ba? Pag namatay doon si Tatay Digong, katapusan na ba ng mundo? Hindi. Katapusan natin mga Pilipino, hindi. Magbibigay aral yan sa atin, kung ganyan ang mangyayari kay Tatay Digong. At yung pamilyang Marcos, kamumuhian po yan. Alam na yan ni Tatay Diggs. Tingnan mo, hindi na nga ho siya tumayo doon sa Hindi na nga ho siya pumunta doon sa Appeals Chamber ng ICC. Kumbaga, pinapasa Diyos na lang ho niya. Si Tatay Diggs, wala nang pwedeng patunayan pa sa kanyang pagka-Pilipino. 81 years old. Sa buhay niya, marami siyang nagawa para sa ating mahal na inang bayan. Yan ang totoo. Hindi na yan mabubura. Oo, pinagkaisahan po ninyo. Pero ang katotohanan, hindi na ho niyo mabubura na si Tatay Digong ay mahal na mahal po yan ng taong bayan. Ito, meron lang po akong sige, bago pala si Ma'am Rowena Guanzon, meron din siyang post. Nadismaya rin siya. Pakinggan niyo po itong statement ni former President Duterte. Bungit, makinig ka bungit. Na yung ginagawa ho niya ay hindi lang po yan para sa kanya, kundi para sa bayan. Narito po. Throwback ka. Huwag mag-iyakan. Kailangan pag-asa. Oh. Palagay na natin totoo yung sinabi. Palagay na natin totoo yung sinabi ng human right. Na sino nakinabang niyan? Ako. Ako ang nakinabang. Pamilya ko. Nakinabang sila dyan sa patay na yan. Sino nakinabang? Kayo, ang anak ninyo, ang bayan natin, ang nakinabang. Sino nalagay sa alanganin? Ako, pamilya ko, yung buhay nila, gagantay ang mga yawa na yan. May hindi naman ako milyonaryo na may isa akong squad yan sa likod ng bantay. Ako ba ang problema ngayon? Ang nakinabang kayo ng Pilipino. Totoo lang. Kutsa, no? Totoo yung sinabi ni Tatay Digong talaga, no? Alam na niya. Taka na si Tatay Digong parang si Jose Rizal yan, yung vision ba? Alam na niya yung mangyayari sa kanya. Pero ginawa pa rin niya yung war on drugs dahil para yan sa atin. Tayo po ang nakikinabang dyan. Hindi po si Tatay Digong. Yung pamilya ni Tatay Digong, yung kawawa dyan, ito na nga yung nangyayari. Kaya deserve po ni former President Duterte na suportahan po natin. Ito pero si Tabi, sana po narinig nyo, Bisdak Pilipinas, putang ina, merong mensahe po si Tatay. Si Ma'am Rowena Guanzon, ito makapaganda talaga. Sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, pero di ba pinglawan to dilawan? Makinig ka, pero tabingi. Bring him home, kahit pa straight to the hospital or prison, basta nasa Pilipinas, tapos. Exactly. Padala nyo po si Tatay Digong. Pauwiin nyo po, kahit sa kulungan, kahit sa hospital, arrest. Basta nasa Pilipinas, dahil po deserve ni former President Duterte. Ang makagawa lang yan, Presidente, si Bongbong Marcos. Pero ito po yung kabuuan ng statement ni Ma'am Rowena Guanzon. Ang sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, makinig kayo mga bobonistang tanganista, mga drogista. Hindi ako pabor sa ilang bahagi ng war on drugs mo. Si Tatay Digong yung tinutukoy niya dito. At alam ng lahat yun. Pero nung subukan kong mag-ikot sa ibaba, kausap ang mga ordinaryong tao, ramdam nila ang kaibahan. Lalo na ang kapanatagan na mamumuhay ng maayos nung panahon mo. Dahil sabi nila, bumalik na naman ang mga kriminal na walang kinakatakutan. Nag-aabutan na naman ng druga kahit tanghaling tapat ngayon. Hindi maintindihan ng elitista ang mga tao na may kasamang adik sa bahay o kapitbahay. Lalo na kapag nagbibinta ng mga maski electric fan. Sinusuntok ang nanay o asawa para lang may ibigay na pira pambili ng druga. Manggahasa o bigla na lang mananaksak nang makita dahil wala na sa katinuan ang utak dahil sa druga. Ang tagal kong tinimbang ito dahil malungkot ako para sa mga inosenteng nadamay na kinamatayan ang mga pangyayari. Pero hindi ko pwede ipikit ang mata ko at takpan ang tinga ko sa mga istorya na narinig ko sa palengke, public transport, barbershop at kung saan-saan pa. Ang sakit lang dito ka sana nakakulong sa atin dahil sabi nga ni BBM sa mga fugitive abroad na working naman ang legal system natin kaya umuwi sila at harapin ang kanilang kaso. Nakita ng administrasyon na ito na malaking tinik nila si Digong dahil tinamaan sila tuwing binabanatan niya ang kalabisan ng gobyerno. Marami pa ring tagasunod, lalo na sa Mindanao. Imbis na maghilom, matapos ang resulta ay mas lalong nagkawatak-watak lang tayong lahat. Yun po yung resulta talaga ng
interim release. Watak-watak talaga anak ng kagwang. Tingnan mo yung pagkatapos niyan, pagkatapos po ng ICC proceedings kagahapon, alam mo, tama ka dito, Ma'am Rowena Gonson. Marami pong nadamay talaga ng mga inosente dito yung mga biktima ng mga drogista. Talaga magkawatak-watak lalo, magkaroon ulit ng diversion. Ang buntungan ng galit naman ng mga supporter si Tatay Diggs ay ang gobyernong Marcos. Ang sabi nga ho dyan ewan ko, baka makasuhan na naman to ng inciting to sedition. Si Attorney Jamie Bundok biglang nag-post, Republic of Mindanao coming soon. Ito rin yung sinisigaw ni Kiko Barsaga. Alam niyo ho, mas mabuti pa nga, hiwalay na talagang Mindanao sa Luzon. Sa inyo na lang si BBM, lifetime, animal, walang kukontra dyan. Sa amin naman si Duterte, lifetime. Kung yan lang naman ang magiging paraan para makauwi na si Tatay Diggs, hindi ganun na lang ang gagawin natin. Pero meron pa pong isang paraan. Supreme Court, ginalaw na po ang baso patungkol po sa habeas corpus na ngayon ay si BBM ay pinasagot na ho. Tapap tayo mabutan tayo ng oras. No? Ito po, kagabi rin po ito, breaking news din po ito. Supreme Court takes action on Duterte habeas corpus petition. The Supreme Court has directed Malacanang and several involved cabinet officials to submit their comments on an habeas corpus petition filed by relatives of former President Rodrigo Roa Duterte asking the High Court to compel the government to take steps to secure Duterte's return to Philippines from the International Criminal Court detention. The respondents are given an estimable period of 30 days to file their respective memoranda. 30 days. Sumagot na kayo, Boboim. Yan ang yan yung magiging alas na ho natin, no? Supreme Court. Dapat po ito po yung pinapasagot. Narito po ang buong listahan ng mga pangalang nakasaad sa Supreme Court in bank. Notice para sa kaso kaugnay sa petition for writ o habeas corpus ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na illegal po na dinala sa dahig illegal na pagka-aresto. Lucas Bersamin, Jesus Crispin Remulla, Juan Victor Remulla Jr., John Vic. Juan ka pala, John Vic, anak ka nagkagwang ka. Police General Romel Francisco Marbel, Police General Nicolas Torre III, Torre, Minardo Guevara, Norman Tansinco, Enrique Manalo, General Romeo Browner, putang ina Browner, kasama ka rin. Yosek Lieutenant General Antonio Alcantara, Captain Janig Golia, Captain Elmo Sigubia. Yan po yung pagpapaliwanagin po ng Korte Suprema. Lahat po ng gabinete ni Bangag na involved sa illegal na pag-aristo kay Tatay Digong. Ito na pinakamaganda. Ano mangyayari? Mga kababayan ko. So sa akin, Supreme Court talaga. Pag naniniwala pa rin po ako sa Supreme Court sa akin Kasi nga tingnan mo naman yung impeachment ni ni Vice President Duterte. Unanimous decision Ibinalik yung impeachment doon sa Kongreso. Articles of impeachment, ibinalik kitang balos-los. Hindi namatay na yung di ba, impeachment. Naniwala pa rin po ako dito sa Supreme Court. Dahil ito po yung tanging pag-asa. Pag inutos ng Korte Suprema na iuwi si Tatay Digong, dahil illegal po yan ninyong inaristo, patay ka dyan, bangag ka. That's an impeachable offense. Supreme Court na po naghusga dyan So dalawa ang tama natin dito. Kung kakatigan ng Korte Suprema, yung habeas corpus, ang pamilya ni Tatay Digong na iuwi si Tatay Digong, makakauwi si Tatay Digong sa Pilipinas at si Bangag haharap sa impeachment court sa ating bansa. Yan ang pinakamagandang mangyayari. Ako naging positibo lang po ako dyan dahil alam ko may magandang mangyayari kay Tatay Digong. Hindi po ako nawawala ng pag-asa yan. Dyan sa Supreme Court. Putangin na kayong mga justices dyan, tumayo naman kayo para sa Pilipino. Hindi po pwede na kakatigan natin yung kabaluktutan ng gobyernong Marcos. Ako positive ako dito. Meron tayong Supreme Court. Ipakita nyo na umiiral po ang ating saligang batas. Ipakita nyo na hindi palyado ang justice system natin. Kasi pag kayo, nakikinig kay Bangag, anak kayo ng kagwang kayo, mga hinayupak, pagtatawanan tayo sa buong mundo. Pinagtatawanan na nga tayo Simula noon Kung hindi pa talaga uubra, itong anak ng kagwang na Supreme Court, ay putya, mas maganda to No? Mas maganda to. Ito, pakinggan natin si Attorney Respicio. Kailangan ba nating magkaisa at buuin ang ating persa? Oo, dahil ang kalaban natin ay buong gobyerno at sila ang pinakamalakas ngayon. Buo ang kanilang kapangyarihan, nag-iisa sila sa kanilang objective at kultura na mangurap at magnakaw ng pera ng taong bayan. Kapag hindi tayo magkakaisa taong bayan, kahit anong kulay natin, anuman ang pinanggalingan natin, anuman ang tribo at salita natin, pag hindi tayo magkakaisa sa isang posisyon, ay hindi natin mabubuhat ang malaking kalaban na ito. Kailangan natin i-acknowledge yung importansya ng pagkakaisa at yung common na message natin. Ang question dyan is, kailangan ba nating i-deny ang sarili natin ng konti para itanggi natin konti yung distinct na advocacy ng certain color natin?
natin. Halimbawa, pag resigning si Sara, o kaya magkaroon ng revolusyon, o kaya magkaroon ng military takeover, etc. etc. I-set aside muna natin yon. Kasi once na i-dilute mo yung messaging, once i-dilute mo yung strategy, pagkakagulo na lahat, di na uniform, diluted na yung persa, di natin maipapakita yung totoong lakas ng taong bayan pagdating sa mga rally. I think nangyari yan nung nakaraan, nung September. I think nangyari rin kasama tayo sa rally. Hindi ko nakikita na uniform and common yung strategy natin and objective natin. Kaya hindi nagkakaisa yung taong bayan. Dapat manatili tayo sa mensahe na welcome ang lahat, sama-sama tayong lahat dahil ang nagbubugkos sa atin ay yung nag-iisang objective na ayaw na natin ito at gusto natin ng pagbabago. Simple lamang po. Huwag natin i-dilute ang ating mensahe at strategy. Ayan ang pag-asa natin, sibakin si Bangag. Pag masibak si Bangag, si Inday Sara maging presidente. Sana narinig nyo itong mga dilawan, pinklawan, anak kayo ng kagwang kayo. Bakit nyo idadamay si Vice President Inday Sara na pag-resignin? Wala namang kinalaman sa korupsyon sa flood control. Isit aside natin yan, anak kayo ng kamuti. Sinabi na nga ng Supreme Court, walang basihan yung articles of impeachment. Pinipilit pa talaga ninyo. Hindi talaga tayo magkakaisa, hindi tayo magtatagumpay. Tandaan ninyo ang kalaban natin mga kawatan. Isa lang. Ang common denominator natin, galit tayo sa mga kawatan. Sino bang kawatan? Mga Marcos, sila man yan na naglima sa kaban ng bayan, yan ang tunay ho dyan. Kaya sana magkakaintindihan tayo. At wala na pong ibang papalit sa pagkapangulo, kundi ang vice presidente. O sana po ito ito, kakampi na ninyo nagsabi dito, mga tanga nyo. Ito, sabi ni Carpio, former justice. Constitution provides clear line of succession to presidency. Yan ang pinakamaliwanag. Kung ano po ang mangyayari kay Bangag, ma-impeach yan or husgahan, mag-resign, dahil na-stress na, or mapatalsik, tanong lang naman tayo dito, no? Halimbawa lang naman. Mga kayo, kasuhan tayo ng destabilizer na naman, anak ka talaga anti-clear. Destabilizer! Automatic ang vice-presidente maging presidente. At isa rin po yan sa mga paraan. Kung talagang ayaw na ng Supreme Court, ayaw kung katigan si Tatay Digong, yung habeas corpus, pero positive ako dyan. Ito na lang kailangan maging presidente si Vice President Inday Sara Duterte para makauwi si former President Duterte at makulong si Bongbong Marcos, kasama po yung mga kasabwat sa pagkidnap kay Tatay Digong at mga naglima sa kaban ng bayan. Yan po ang totoo. Kasi ang tingin sa atin ng mga hinayupak na nasa gobyerno ngayon, ng mga hampas lupa tayo. Sana ang hustisya nito. Nang inumin mag-notsiboy na ka daw ng 500 pesos, okay na ho. O kami 500 pesos pero kayo milyon-milyon. Sabi ng DTI Secretary, kung tutuusin 500 pesos, makakabili ka na. Makabili na kayo ng ham, makagawa ka na ng macaroni salad, makagawa ka na rin ng spaghetti. Depende rin pa kung kung ilan yung taong nakakain. 500 pesos daw, notsiboy na. Ang ina naman, kala nyo naman, hindi namin kaya bumili ng pagkain. Kaya namin kahit walang flood control. Hindi kami kumita sa flood control, kaya hindi po yung pinapalampas ng isang kongresista. Minura siya Pwes mo na nga lang pwede maging masaya yung pamilyang Pilipino. Tapos sasabihin mo, 500 piso, kasya na para sa Noche Buena. Ikaw nga mismo, baka hindi nagno-Noche Buena ng 500 piso Ngayon, Secretary Roque, kung talagang naniniwala ka at ipinaglalaban mo, nakasya talaga yung 500 piso para sa Noche Buena, mag 500 peso Noche Buena challenge tayo. Kayo na mamili ng palengke at lugar, sasamahan ko pa kayo. At kung talagang hindi ka atras, Secretary Cristina Roque, kumuha ka ng isang pakete ng spaghetti, ipukpok mo sa ulo mo hanggang magising ka dyan sa katangahan mo. Okay ka, Dong. Sana, Dong, wag kang mag-iba ng landas, Dong. Tawagin ka tanga, masakit na yon. Kaya mga bubonistang tangalista, dami dito sa Bisang Pilipinas, makalat-kalat, galit sa akin. Katropa rin yan ni BBM at saka ni Percy Tabi, ngumingiwi. Pero na akong nakitang video, anak ng kagwang, ngumingiwi talaga siya. Huwag na natin yung audio. Kasi Bangag, salita, Yan, grabe, ngiwi-ngiwi siya dyan. Tropa rin ni BBM, ni Lisa. Ay, grabe, Malala na rin yung niya, yung resulta ng pulburon sa kanya. Kay Lisa talaga yung mata, Ito, tinatamaan yung ngiwi. Pareho sila ng epekto ni BBM. Si Lisa at saka si Sandro, pareho ng epekto. Ngiwi din Wala na talaga ang Pilipinas, nababalot na ng mga ngiwing opisyal ng gobyerno. Awards. Sige nga, mag-Noche Buena na kayo ng 500 pesos. Anong tingin nyo sa amin? Ang Pasluba, makakabili rin kami ng lechon. Buwang kayo. Kaya ito, lalong magagalit ang taong bayan dito sa gobyernong ito. Nakailang beses na talaga nila sinasabi. Mag-Noche Buena ka ng 500. Ang point nila dyan, para baka sabihin nila, murang bilihin. Anak na kamuti. So, Andox. Magkano ba Andox? 425, lechon manok. So, magkano na lang sukli? 70 na lang, 75. Hindi na yan makabili ng ng 1.5 liter na ko. O, sakto na lang. Sakto na soft drinks. O, yun na lang. Anong kanin? Tangingot mo. Macaroni, anong mga brand yan? Wala. Alam mo tayo mga Pilipino, kaya nga tinatawag mo Noche Buena kasi hindi lang isa yung putahe, isa lang yung handa. Marami, mga 5 to 10 na handa. Pero kung isa lang yung handa mo, hindi na yung Noche Buena, tanghalian, hapunan lang yan, dinner, parang ganun. Kaya nga Noche Buena. Kasi kailangan marami kang handa. Papasalamat sa taong ito na natanggap ng biyaya galing sa Diyos. Pero ngayon, duda ko kung may mag-celebrate pa ng Pasko mga ordinaryong Pilipino. Sa bagay, pag Pasko pinipili talaga natin mag-celebrate. Pero yung kanilang propaganda, nakuha ko yan. Yung gusto nilang iparating. Ang mensahe nila dyan sa 500 pesos na Noche Buena, para sabihin nila na mura.
mura ang bilihin. Pero hindi nga mura ang bilihin, mapamura ka. Anyway, sana po ang Supreme Court ay kakatigan ang petisyon ng pamilyang Duterte. Maliwanag pa ho yan, may mga video. At ang ginawa po ng gobyernong Marcos ay illegal na pag-aresto kay Tatay Digong at pinadala sa daig. Yan po ay kidnapping. Tayo sa Bisdak Pilipinas ay malaki pa rin ang ating pag-asa na tinitingnan ho dito. Na si Tatay Digong ay makauwi ng ating bansa. Mapayag man ang mga komunista, mga kaliwa, mga dilawan, tinklawan, mga bubunisang tanganista ni Bangag, wala po kayong magagawa. Kung ang itinadhana ay ang Supreme Court ang makapag-uwi kay Tatay Digong, yan na po yun.